atake nila. Alalahanin nyo. Diba? After ako nag-resign sa DepEd, kailan ba nagsimula yung pambabastos nila? Last year. After that meeting with the Makabayan Bloc and Martin Romualdez. They started destroying my name, pummeling me in the media with a multi-million PR campaign. Pinastos pa nila ako ng mga pagsisinungaling nila na kesyo taksil, kesyo korap, abusado. Putang ina ninyo. Sino ang korap? Yung mga congressman na yan na nag-hearing, anong sinasabi nila? Pagkatapos, pag na-off na ang mic, pag wala ng media, pasensya na kayo ha. Kailangan kasi namin ng pera. Mag-eleksyon na kasi. Pakisabi kay Sara ha. Hindi ko naman gusto tong ginagawa ko eh. Eh putang ina, hindi mo pala gusto ginagawa mo eh. Bakit mo sinisira pangalan ko? Joel Chua. Ganyan. Ganyan ang bansa. This country is going to hell because we are led by a person who doesn't know how to be a president and who is a liar. Alam nyo anong pruweba ko na sinungaling siya? Tinanong ko, 2 businessman. Matagal na sa negosyo ng bigas. Because I was concerned. This is a campaign promise. 20 pesos na kilo ng bigas. And so, I really sat down and talked to a businessman. Sabi ko, sabihin mo sa akin, kung magagawa ba yung 20 pesos? Sabi niya, hindi. Napaka-imposibleng gawin yan. Because more than 20 pesos ang cost. Paano ka magbenta ng palugi? So tinanong ko, nagsinungaling ba siya nung sinabi niya? And then he said outright, yes. It's either he did not know what he was talking about, that's so incompetent, or he was lying through his teeth to get the votes of people. Putang ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Ginigit-git nyo yung mga tao ko dyan sa envelope na yan. Lisa Marcos, naalala mo? Nagpadala ka sa akin ng video? Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang muka ng tao doon sa video message mo. This is she's been working with us for the longest time. We trust her. You sent me written instructions about money. Millions a month. Anong nakalagay dito sa envelope? DepEd. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd. Utak na mukha. Wala ka ngang posisyon sa gobyerno, namimigay ka ng pera ng gobyerno eh. Sisirain nyo yung tangal ng mga kasama
confidential funds yan? Naniwala lang kayo sa isang babae na ang pangalan ay Gloria Mercado na nagsabi confidential funds yan, na hindi nyo nga nilabas na wala pang confidential funds, meron ng white envelope. Kasi 2022 pa lang, tangina mo ka, may utos na ng pera sa DepEd. Tapos kami yung nagsisinungaling? Nagpipigil ako eh. Kasi gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang tapusin nyo na yung show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami sa trabaho namin. Tapos ganyan ang gagawin ninyo sa amin dahil hindi kami sumusunod sa inyo? Dahil ayaw na namin tumulong sa inyo? Ganito gagawin ninyo? Presidente ka, may speaker ka na involved sa bribery ng Supreme Court justices. May video, may kaso, may witnesses. Hindi mo tinanggal yung speaker mo. Pinabayaan mo siya abusuhin ang pera ng bayan. Paikot-ikot sa buong bansa, namimigay ng pera na para bang kanya yung pera. Eh di ba nga, lagi niyo sinasabi separation of powers? Anong trabaho ng legislative branch? Gumawa ng batas. Anong ginagawa ni Martin Romualdez? Nagdidirect ng DSWD, namimigay ng ayuda, nagsasabi kung anong bibigay, anong ibibigay, anong gagawin, sino ba ang presidente dito? Alam nyo, alam namin, mali ang ginagawa ninyo. Sinabihan ko lang mga kasama ko sa Office of the Vice President, pasensya na, sumunod na lang tayo para matapos na sila. Tapos ganito ang gagawin ninyo? Alam namin, walang contemptuous doon sa ginawa ni Yusek Lopez. Wala. Lahat ng tanong sinagot niya, pumunta siya, maayos siya kumausap, and then sasabihin ninyo sa amin, bakit kami susulat sa COA? Bakit hindi kami susulat sa COA? Hindi tapos ang appeal namin, hindi tapos ang audit namin. Tapos buhaghag na ninyo tanan ang gisubmit namo sa COA? Tama ba yun? I have a video of Chairman Gamaliel Cordoba. Sinasabi niya, mali ang ginawa niya. Tama ba yun? Ikaw ba ang auditor? Ikaw ang appeals. Wala pa kaming audit? Sasabihin mo na mali kami? Ang ina ninyo. Hindi pa kayo nakakita ng kalaban na tulad ko. Nagpigil ako na nagpigil. Kasi masama sa bayan
Hindi maganda ang political instability. Pinabayaan ko kayo sirain ang pangalan ko kasi I have nothing to lose. Sinira niyo na siya. Wala na siyang ikakasira pa. Tapos ganito ang gagawin niyo. Hindi ko alam paano nakakatulog ang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Gabi-gabi, mahimbing ang tulog mo. Ganito ang bayan natin. Bilyon-bilyon ang nawawala. Tanungin nyo si Congressman Ungab, Chairman ng Ways and Means, Chairman ng Appropriations Committee. Tanungin nyo siya, paano nawawala ang pera? Paano nyo ginagel ang pera ng Department of Education? Martin Romualdez. Inattach nyo ang projects na hindi man lang dumaan sa paaralan, sa SDS, sa region, even sa central office. Basta na lang listahan ng mga congressman. 19 billion. Tapos, nung 1 billion na lang ang naiwan sa DepEd, anong ginawa nyo? Kinuha nyo ang 5 billion sa repairs, nilipat nyo para mukhang lumaki ang pera. Martin, nangangampanya tayo. Nakasakay tayo sa eroplano. Magkatabi tayo. Nagre-reklamo ka, putang ina ka, walang pera. Kasi, ano sabi mo? Gium-um ni Lisa Marcos o ni BBM ang kwarta. Walang pera sa kampanya kasi hindi nagbibigay si BBM at si Lisa. Ginigipit nila. Kinukuha nila lahat ang pera. Reklamo ka ng reklamo sa akin. Ano sinabi ko sa'yo? Huwag ka mag-alala. Lahat ng gusto tumulong sa akin, ipapadala ko sa iyo. Kunin mo lahat. Nagreklamo ka kay Medi Poblador kasi tumatanggap ng pera. Ano sabi ko sa'yo? Kausapin mo si Medi, kunin mo lahat ng pera. Lahat ng makuha mo na gustong tumulong sa akin, kunin mo. Gastusin mo. Ano sabi ko sa'yo? Pasensya ka na. Wala ka ng pera. Ano sabi mo sa akin? Sabi mo sa akin, okay lang. Pag nanalo kayo, babawiin ko lahat yan. Hindi ko naman alam, ang buong akala ko, babawiin mo sa negosyo mo. Legitimate businessman ka naman eh. Mina, pagsira sa kalikasan, legitimate na pagsira sa kalikasan, negosyo mo. Media, negosyo mo. Ano pa bang mga negosyo ni Martin Romualdez? Sulat niyan lahat. Akala ko magninegosyo ka lang. Kasi businessman ka naman. Hindi ko naman alam, binubulsa mo. Ibubulsa mo. Fixer din po siya, VP. Ang legal na pera at illegal na pera. Tanggap ka
sa illegal, tanggap ka sa Pogo. Pinaalis nyo lahat ng kompetisyon ninyo, naiiwan ang Pogo mo. Tanggap ka, Pogo. May nagsasabi pa, tumatanggap ka sa smuggling, sa droga. Tapos kuha ka dito sa National Treasury. Akin ito, akin ito. Babawiin ko lahat. Masakit sa akin, Martin, hindi yung pagsira ng pangalan ko eh. Ang masakit sa akin, maalis mo man ako sa presidential race, hindi pa rin ikaw ang presidente, king ina mo. Walang buboto sa'yo. Please lang. Wala. Hindi ka nga dumadaan ng contest eh. Kasi wala kang kalaban sa Tacloban. Kasi binibili mo, pinapakidnap mo, hinaharas mo ang mga kalaban mo. Hindi ka dumaan ng contest. Ang alam mo lang, kasi mayaman ka, bibiliin ko lahat ng tao ng pera. Kaya pobre man mong tanan, kwarta na may inyo. There is nothing in you except money. Yan lang. Martin, harapin mo yung katotohanan. Walang puking ina, walang boboto sa'yo. Senador man, Vice President man, walang boboto sa'yo. Hindi ko nga alam kung mananalo ka pa ngayon sa Tacloban eh. Palamang hindi na. Sinong gusto sa lahat sa buong Pilipinas ang ibalik ka sa Kongreso? E di lahat ng tao pupunta yan doon sa Tacloban, mangangampanya yan sa kalaban mo. Kasi magnanakaw ka. Hindi ka dumadaan sa audit. Milyon-milyon, buwan-buwan. Certification lang ng congressman. 1 million, 2 million, pirma lang. Alam nyo, bakit alam ko? Kasi may MA din ako. May MA ako sa DepEd, may MA ako sa OVP. Pero sa amin, sa akin, nire-require ako ng resibo ng COA. Pero alam ko, certification lang ang kailangan. Pero nagko-comply ako. Bigay nyo lahat ng resibo. Pero ikaw, pirma mo lang, hindi mo nga ata pirma yan, pirma lang ng staff mo yan. Milyon-milyon dyan sa Committee on Accounts. Lumalabas ang pera. Pirma nyo lang. Walang nag-audit sa inyo. Sino ang nag-audit ng confidential funds ng Office of the President? Wala. Yan ang Pilipinas. Yan ang bagong Pilipinas. Kriminal ang speaker. Bakit ko nasabi kriminal siya? Basahin niyo yung kaso niya sa United States of America. Sinungaling, presidente. Double whammy pa. Hindi lang siya sinungaling. Hindi pa siya marunong maging presidente. Nagpresenta ka na magiging presidente ka. Tapos, hindi ka pala marunong. Sarap-sarap ng kain ninyo, buffet, dyan, dito, sa House of Representatives. Alak, lahat.
Lahat ng juice, lahat ng mamahaling wine. Pero yung taong bayan na pinamisan I'm back na ninyo po, VP. Sorry po, ng 20 nalaglag ako. pesos na rice. Yung taong bayan na hindi ninyo pinupuntahan sa mga komunidad nila. Anong sabi nila? Asin lang okay na mi, anad naman mi ana. Ganyan ang bayan natin. Okay na lang kami sa asin. Saan ka nakahanap ng bayan na ang tao, because of their hopelessness, because there is no functioning Salamat, Papaitan. Ay, sorry po, government, VP. Sige po. Salamat po. umukay na lang sa asin. Buti na nga lang, abogado si Attorney Lopez eh. Kasi alam niya kung ano sasabihin niya doon sa mga pumasok sa kwarto niya. Na take note, nagnakaw pa ng cellphone. Saan ka nakahanap? Papasok ka, nanakawin mo yung cellphone, dadalhin mo pa yung tao. Diba? Princess, you're raising your hand. Michael po. Kayo po, kayo. Hindi po ako sa princess. Hello? Naririnig po ba ako? Ay, iba po Princess pala. Maui? Iba pala. Yes. Oh, thank you. Good morning po, Madam Vice President. Thank you so much nga po pala sa dala niyong hopya nung hearing na pumunta kayo for PRRD. Kami yung Thank nasa you, likod Notski. niyo po, yung Ay, sorry po. tinawag Sorry. nilang bastos kasi pumalak pa kami because of Congresswoman Cardema. Yan. Thank you, ma'am. Nakakain kami. Ako po ay natatakot kumain ng pagkain doon baka mamaya. Ma'am, mag-iingat po kayo. Nasa teritoryo kayo ng kalaban. Okay lang Nag-aalala po kami para ma'am, sa kasi inyo. sila naman na una eh. Sila talaga yung bastos eh. You reap Opo, what you sow. Yeah. Mag-iingat po kayo kasi sa dinami-rami po ng inyong mga pasabog ngayong gabi, it seems like marami po talaga kayong alam about them, no? Dahil sa pagkakasama niyo sa kanila during the campaign and during the 2022 elections. Baka po mamaya kasi totoo yung mga naririnig namin or yung, I don't know if it's true, na meron daw silang Operation Romanovs and baka bala kayong ubusin ang inyong pamilya dahil hadlang kayo sa kanilang mga balakin in the future. So mag-iingat po kayo. Kami po kasi kami Opo, ng EDSA ingat po Friday kayo, Group, VP. kami yung bumababa every Friday dyan sa EDSA because we believe yan yung tamang venue sa dinami-rami na ng problema natin. Ang kaya lang naman po namin gawin ay manawagan na bumaba na yan. Ano po kaya ang remedy naman ninyong mga nasa posisyon or ng mga kayang labanan itong napakarami na pong ginagawang korupsyon at krimen laban sa taong bayan? Ano po ang pwede nyo maging remedy para matapos na ito, lalo't nagsisigaw na po ang taong bayan na mag-people power na? Opo, but Yes. paano po? Wag naman Huwag po. ka mag-alala ma'am VP. sa security ko. VP. Kasi may kinausap na ako na VP. tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, VP. patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Umales. No joke. Kayunitin po ako. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Kayunitin po ako. Pag namatay ako, Das sabi ko, kayunitin. huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. VP, And then he said yes. pwede po bang reconsider? Wala pong may patayan. Pwede po bang walang So, patayan? Alam mo, ma'am, yan ang lagi kong sinasabi sa Makabayan Law nung mayor pa ako. Ang laban, wala dyan sa EDSA, ma'am. Wala dyan sa mga highway. Ang laban, ma'am, nandun sa loob ng palasyo. Yan ang problema. We appreciate yung expression ninyo ng disgust ng
magkamuhi ng hopelessness kasi it reflects kung ano yung nararamdaman ng marami, milyon. Alam ko yan, ma'am, kasi kahit saan ako pumunta, ako ang sinasabihan, binoto namin yan dahil sinabi mo, iboto namin. So, yes, ma'am. Maraming salamat sa ginagawa ninyo. Dahil sa ginagawa ninyo, I'm sure nakikita yan ang taong bayan and na-appreciate nila yan. Marami sa ating mga kababayan ang gusto sumali sa inyo. Pero sa sobrang hirap ng buhay ngayon, hindi nila maiwanan yung mga trabaho nila at hanap buhay nila para pumunta sa daan. Bakit sila naghihirap? Bakit? Dahil sa gobyerno. Di ba dapat yung gobyerno natin ang nagpapagaan ng buhay ng tao? Bakit ang gobyerno natin ang nagpapahirap lalo sa tao? Kasi gusto ba nila lagi na lang mahirap ang mga tao para madali mapasunod? May mga lugar kami sa Mindanao na ganyan ang mga politiko. Gusto nila mahirap lahat. Kaya bahugan lang nila ang kwarta. Governor na sila, mayor na sila, congressman na sila. VP, Hanapin niyo, ma'am. wala po, VP. Pero, Yung forward, mga lugar na sobrang forward ko hirap. lang po, VP, ah. Hindi na sumasagot. Hindi na. What's happening? Ano nangyari? Wrong. Wrong. Pwede po magtanong. Ano po nangyayari? Alam niyo, ma'am, Papasukin na yung ambulance. Papasukin nyo na yung ambulance. Asa si VP? Bibili. ma'am, to be carrying you up. Kita ko lahat. Case, sinasabi ninyo nawawala ang pera dahil may notice of disallowance. To, ibalik na, VP, ibalik tayo. Daog-daog. Sumusuka si Atty. Lopez yun? Andun? Wala yung nanay, ma'am. Doc, sorry. Doc nasa Davao. So ako lang yung Seryoso? alam mo, Doc, ayaw ko siya mamatay na nandito. Yes, yes, yes. Ay, kanina pa namin siya inaakyat. Ayaw niya, hindi siya umaakyat. Hindi siya parang dead weight. Hindi ko masagot, malayo yung telepono eh. Eh kasi yung, so kasama niya ba si ano, si Atty. Lopez? Wala po ba makakasagot dyan? Ma'am, 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 ma'am. Hello po, ma'am. Wala Ma'am. bang ambulance? Wala. Pero pinapasok na. Pinapasok na o ulit? So, mas nahihirapan tayo kung may nakalapakan. Baka daw naiipit yung chest mo. Like, On the way na daw po. meron ba, hindi siya mabuhat ba? Meron ba sila nung parang board na, it's like dead weight, oh.
Like, magkasama si Atty. Lopez at VP? Totoo? na-collapse siya eh. Pero hindi naman Wala, no? Hindi ko nakita. Like, okay lang ba ito? Hindi sumasagot. Hindi, yung nangyari, ma-assist mo. Dr. Rain, baka pwede mong tulungan si VP para tignan kung anong nangyayari kay Ma'am Laika. May, Dr. Rain, sorry, naka-on pala ito. Paano ko naman gagawin yon? Nandito ako. Ay, sandali. hindi ibig sabihin, bigyan lang ng parang pointers. May doctor na doon sa loob, Pebs. Meron na, okay. Oo, yung kinakausap ni ma'am ngayon, ni VP ngayon. Okay, good. Thank you. Ito, what Ambulance still at the front of North Gate, no opening. Attorney of OVP is negotiating, still negotiating, no gate open. Yun yung Wow. message, update. Kasi nasa labas from Ian ng OVP Media. Ian Cruz. So, ibig sabihin, hindi pa makapasok. At hindi pinapapasok, may negotiations pa. negotiation? Naman, magni-negotiate ka. Buhay ng tao na ang nakataya dito. Por Diyos, por Santo. Ano ba namang klase? Wala na bang sense of humanity yung gobyerno na to? Kaloka na to ah. I think kailangan nila ng another ruling from the committee allowing Attorney Lopez na dalhin sa hospital. Pero sana sa clinic man lang sana ng Congress madala. That's not Pag may true, mangyari kay Of course Attorney not. Laika talaga, mananagot talaga sila. Simple lang yan. Hindi na, it's not about about getting permission from the Quadcom. They have no jurisdiction nga eh. They're illegal to begin with. Ito, this whole operation, this whole thing, all of these proceedings that they have been conducting are progressively violating rights. Wala na silang legality. Ito nga lang pag-detain kay Attorney Laika. How did it come about? Contemptuous behavior yan. Pumayag siya sa lahat. Nag-apologize pa siya when no apology was needed. She was compelled. Compelled ha. She is not the lawyer for the OVP. She is chief of staff. Pero anong sabi ni Ako? Ay, nabasa mo naman yan eh. Abogado ka naman, pwede mong sagutin yan. Of course not. It is not her fault she could not answer. How could that be contemptuous behavior? They were compelling a person who did not even write the letter to defend it. Sino tapos magpe-pray tayo na bigyan pa ng ng permission nitong Quadcom para makalabas si Attorney Laika. They did not have any power or ground or jurisdiction to detain her in the first place. It's no longer about the Quadcom. It's no longer, you can no longer or should no longer obey these people because they have gone beyond their jurisdiction. I swear, talaga, wala na ngang rule of law. Hindi nila naiintindihan what that even means. They call themselves lawmakers when they're not even in the business of making laws. They're just there to oppress people, to oppress the vice president, and to oppress her own people, to oppress yung ordinary citizens who every day have to struggle trying to make ends meet kasi hindi naman nila ubos ang pondo para sa pagkain. Araw-araw tumataas presyo ng pagkain dyan sa labas. But do they... Na nakikiisa sa inyo. Pero time, mga politiko, mga galamay ng politiko, karamihan mga congressman. Tanong nyo, sa mga dealer ng relo, ng mamahaling relo dito sa Pilipinas. Tanong nyo sa mga dealer ng mamahaling kotse sa Pilipinas. Ang mga congressman. Yes, Ralph, you're raising your hand.
Hello po, VP. Good evening po. I would like to take this opportunity po to ask po kasi recently po may parang statement si former President Rodrigo Duterte advising you po na kung pwede po is mag-retire ka na po sa politics. Wag ka na po daw umambisyon ng higher position sa maybe 6 years from now, yung presidential elections. Can I get your reaction po regarding this matter? Yes, oo, darating tayo dyan. Darating tayo dyan. Sigurado ako na hindi ako sasali sa politika. Thank you po. Hindi lang natin alam kung kailan kasi hindi natin alam ang mga plano ng Diyos. I mean, man can only plan, but God's purpose that will prevail. Yes, Dada. Yes, VP. By the way, nandiyan na po yata yung napakaraming mga pulis para ilipat po yata si attorney sa correctional. Mukhang palaban kayo. Mukhang kung halimbawa persahan kukunin si attorney, sasama po ba kayo sa mga putang ina niyan? Yes, yan yung commitment ko, Lopez. Yan yung commitment ko sa lahat ng OVP. Sasamahan ko sila. Kung ano yung gusto nila, yun yung gagawin namin. So, sasamahan ko sila. Yes sir, nandyan sila sa labas. Pero talaga, totoo. Bakit kayo maglilipat ng tao sa loob ng correctional? Convict ba ito? Accused ba ito siya of a case? Of any case? Ano ba yung correctional facility? Di ba dapat sa mga akusado yun? At sa mga convicted? Di ba dapat kay Franz Castro yun? No. That is something to think about, no? Sa mga Franz batas. Castro daw. Yung pwede ka maging congresswoman, pwede ka maglakad dyan, pending your appeal. Which by the way, pag in-overturn yan, regalo yan ni Martin Romualdez kay Franz Castro. Yes, ma'am, Maharlika. You're raising your hand. Nakamute ka, Maharlika. Nakamute ka. Okay. Yeah, dito nga po sa order ng ni Chua na paglipat kay Attorney Lopez sa Women's Correctional na talagang itinaon ng in the middle of the night at para nga pong mayroong kalamidad sa Pilipinas or may national threat. Di po ba, BP, ginagawa lang yung mga ganitong urgent order kapag may national threat or disaster, which is kapag meron nga pong disaster sa ating bayan o may mga kalamidad, hindi po umaaksyon ang ating bangag na presidente. At maraming salamat po sa pagmura ninyo dahil talagang it's really music to our ears na ilalabas ng taong bayan yung galit ko, galit naming lahat. Paano Ang nagka-internet katanungan ko sa po, beach? BP, ano po ang Question. pwedeng legal actions na pwede nating gawin sa ginagawa sa inyo, particularly kay Attorney Lopez, sa kanilang pag-order na ilipat dito sa Women's Correctional na ito, na alam naman ng lahat na may mga abogado nakikinig sa atin, katulad niyo po ay talagang unconstitutional. Nakatesla ka ba, Maharlika? Kanina, pumunta sa akin yung Sergeant at Arms doon sa office ni Congressman Pulong Duterte. That was 6 p.m. Sabi niya sa akin, sabihin mo 5 p.m. Sinabihan pa niya ako magsinungaling. That was 6 p.m. Okay? At that time, walang order. So between, sabihin na natin 15 minutes siya doon, 6:15 hanggang 12 midnight, nakapag-gawa siya ng report, nakapag-meeting ang committee. Nasaan yung meeting? Pakita niyo sa akin yung minutes. Pakita niyo sa akin. Sabihin niyo Zoom. Kahit hindi niyo ma-determine ang quorum sa Zoom. Sige, sabihin natin tama yung Zoom. Nasaan ang picture ng Zoom ninyo? Nasaan ang minutes ng meeting ninyo? Nasaan ang pirma ng committee secretary sa minutes ng meeting ninyo? Para kayo mag-issue ng order between 6:15 12 midnight. Yan yung sinasabi ni Atty. Lopez. Walang batas ang Pilipinas ngayon. Wala na. Bastusan siya. Tapos nagagalit sila. Sinasabi nila, spoiled brat ako. Ang problema ninyo, hindi nyo ma-prove ang pagiging spoiled brat ko. Dahil hindi ako nagbago. Simula, nung ako ay bata hanggang ngayon, hindi ako nagbago. Ni walang isang tao makapagsabi doon sa Davao City na spoiled brat ako. Sabihin niyo, corrupt ako? Ako ba yung may bribery case sa mga Supreme Court justices na hindi nahihiya? Wala akong corruption case. Sinasabi ninyo, nawawala ang pera dahil may notice of disallowance. Ano ba ibig sabihin ng notice of disallowance doon? Ano ba sinasabi niya? Kulang yung mga papel ninyo. Kasalanan ko ba yan? Galing sa field ang papel. Hindi naman ako ang gumagawa ng papel eh. So ibig sabihin, kasalanan ko? Kapag yung nag-uusap doon sa kalayo-layong barangay sa Samar, gumagawa sila ng papel na mali,
sinasabi ng COA, tapos ako yung nagnakaw ng pera? Yung ina ninyo? Alam mo, ma'am, nagmumura talaga ako na tao. Kaso hindi lang ako nagmumura talaga in public. Dahil ang mga bata nakikinig sa akin. Napapansin ko yan. When I talk, children listen. That is the reason why. I don't cuss VP, in nasa public po But it kayo? doesn't mean Okay, hindi ako sige. marunong at Sorry po, hindi sorry po, ako sorry po. nagmumura. I am doing it for the sake of the country kasi nakikinig yung mga bata sa akin. Hindi sila nakikinig kay Martin Romualdez. Lahat yung hindi sila nakikinig kay BBM. Hindi ko alam bakit tayo umabot sa ganito. Hindi ko alam bakit umabot yung bansa sa ganito. Yes, ma'am. Sir, Dancy. Hi ma'am. Sorry ma'am. Yung nangyari ba ngayon, parang may nagkaroon ba ng standoff kanina? I mean, would you say if it was a standoff na kasi apparently parang based dun sa kwento ni Attorney Lopez kanina, parang ganun yung nangyari, parang nasa labas daw sila and then parang I'm assuming adrenaline na ni Attorney Lopez na natulak niya yung pangharang dun sa pinto para hindi makapasok. So may ganun po bang nangyari, ma'am? I mean, can you just from your perspective, what's happening now? May standoff po bang nangyayari? Stand-up kami, sir. Nandiyan sila sa labas. Nandito kami sa loob. May Okay lawyer po. kami. Ang game plan namin is may lawyer sa labas and then may Apo. lawyer dito sa loob. And there's a Okay. stand-up. And then, yes, we expect that they'll break down the door anytime. Okay po. Sige ma'am. Siguro last on my end ma'am. Maybe Ma'am, know how are you able to wait lang JC, last question lang. Ma'am, maybe just know, I mean for everyone's information lang, how were you able to gain access sa loob ng detention facility at this Okay, mag-away dyan. Ako naman. Ako. She called me. Buti na lang, hindi pa ako tulog. Tinawagan niya ako. And then she was crying and crying and crying. Hindi ko siya maintindihan. Umiiyak lang siya ng umiiyak. Hindi ko maintindihan. The mere fact na umiiyak siya ng umiiyak, I knew something was wrong. So, bumaba ako. Pumunta ako. Naglakad ako. Nakita ko lahat ng mga pulis. Nakita ko yung person with the big camera. Person with the small camera. And then sabi ko, where is she? Nobody answered. So, dumiretso ako dito sa kwarto. And then, pumatok ako. Sabi ko, si Sarah to, papasukin niyo ako. And then she said na, I want you to be my lawyer now. And then I said, okay, sige. Okay ma'am, thank you. Ma'am, may I interrupt? I was just informed by some members of the media stationed here at this TV station 6. Napapasok daw dyan. Ako naman. Tatlo sa sakyan carrying Kayo na pa kayo. Ako naman, please. sa loob ng detention. Okay lang po ba kayo dyan? Tanong na sa labas. Yes. Alam nyo, the police can only implement legal orders. Sabihin niyo sa amin, mga congressman, sabihin niyo sa amin, paano naging legal order yan? Hindi niyo nga sinulat that you have the permission to conduct a meeting. Wala nga kayong opisina Sino ngayon. kasama ni VP? Paano kayo nakagawa ng order from 6:15 to midnight? Sino nagre-respeto kay Marbil ngayon? Yung mismo mga pulis niya, hindi siya nire-respeto. Dahil sinungaling siyang tao. Yes, Ma'am Lorraine, you're raising your hand. Ma'am, Vice President, good evening. Sorry, The- Mama. Sorry. Yeah. Sorry. Yes, Yung ma'am. doktor, yung ambulance, ayaw nila papasukin. Si Marbil, who has nothing to do with this thing here ngayon, papasukin nila. Oh, yan ang tanong namin. Saan ang batas dito? Batas ni Martin Romualdez lang lagi? Yes, Ma'am Lorraine. Yes. VP, actually, hindi naman bago ito, no? Ang SMNI, kahit ako personally, alam mo yon, we've been on the receiving end of the lawlessness and the impunity of this government. Wala silang pakialam sa batas na. That much is very clear. But what's worrisome is that it's stepping up. Paggrabe ng paggrabe. Kasi kami noon, biro mo kahit ikaw, inaano ka nila, no? Binabangga ka na nila ngayon. And then what's worse now, when I was in detention kasi VP, it wasn't like that, no? Hindi kami ginaganyan. I didn't feel that they could just suddenly enter my room or anything like that. But now watching Attorney Zulaika, it really breaks my heart, no? And it's worrisome because ano ang tsansa namin ng mga ordinaryong mamamayan kapag ikaw, no, kasama mo si Attorney Zulaika ngayon. Ano ang tsansa namin ngayon sa pang-abuso ng gobyernong ito? Kung ikaw mismo, 32 million Filipinos voted for you, pero wala silang takot. So yung impunity na yan, it's stepping up and stepping up and stepping up. So I only wanted to Ako bring that naman, up, kanina pa kayo. on VP because I don't think it will be beyond them to be carrying you out physically and then it will get worse, di ba? And to put things in perspective again, this happened a long time ago with the father, no? This is a repeat. I'm a martial Ako law naman. baby, so hindi naman ito bago yung nakikita natin ngayon. But the good thing there is, to complete the whole story, is alam natin kung anong gagawin natin dito. Di ba? Nagawa natin, napasipa natin ng isang hindi matino na Pangulo. Pero ngayon, yung tanong ko dito, my first concern now is it's stepping up. The impunity, the brazenness, the lawlessness from the legislators themselves, the abuse.
and the arrogance when it comes to power. No? That's the concern. Kung ikaw ginaganyan kanila, paano pa yung iba? Tama nga, VP. Tama po. Tama. Bali, may... I'm sorry, ma'am. Can I just excuse myself? Kasi sumusuko ka. Dali. Ako naman po. Ano po ulit nito? Witnesses Sorry, lahat. magulo yung camera. God, di ako marunong. Okay lang, ma'am. Okay lang po. No worries, ma'am. Witnesses po ba yung... Sino na po yung nandun sa labas ng HOR ngayon? Guys, Siguro kamusta na po magandang tanungin natin si JC yung kung attorney? anong sitwasyon dun sa... Nandiyan na po sila Joey, marami na rin mga nandiyan ngayon, no. Kasi it sounds hindi na maganda kasi biruin mo, chief of police na yung pupunta sa loob. Parang to the highest level na talaga yung gusto nilang mangyari. Tama. Yung sinasabi ni VP, anong papel ni Marvil dyan? Diba? That's what she was saying. Tama, anong papel? Kamusta na po si attorney? Yun ang kailangan. Nung dinampot yung kapatid niya eh. Tingnan niyo yung nangyayari. Ambulansya hindi pinapapasok, yung pulis inuna pa. Si Marvin pa yan. Kailangan Hindi natin naman masigurado ginawa talaga therapy na ayos na si attorney. Inuna nila, may health considerations, may healthcare considerations. Si Attorney Lopez, she's sick. Kaya nagsusuka. Tapos uunahin nila papasukin pulis. Talaga lang. Ang sa media, ang tabayanan nyo, ang tingin ko, baka puwersahin ni Marvil si Attorney Laita. Siyempre, madadamay si masasama. Hindi ba ang chief of police nung pinasukan ng KOJC? Hindi ba yan si Marvin? Hindi ba gawain niya yan? So yung media, be alert for coverage. Ang daming kailangan isulat. Ang daming niyang binigay sa atin. Ang daming binigay ni VP sa atin. She talked about itong mga pera, yung mga monthly dyan, yung mga bakit inuuna ang negosyo ni Speaker Martin. Nagne-negosyo na, speaker pa siya, ang daming pera, ang daming binibili, pero ang daming pa rin nawawala na pera ng bayan. So yun ang kailangan natin tignan. It's the only way people have to understand what is going on. Basta po ako tutulong po ako. Iko-content ko to para sa Pilipino. The VP here. VP, you're naka-mute. Kailangan namin doktor. Kanina pa kami nagsasabi, kailangan namin Ayan na si VP. doktor. Because she feels shamed. Ngayon, hindi na matigil yung suka. O ayan. Kausapin namin sa bayan ito. Sino? Hindi pa pinapapasok ng ambulance? Walang tao doon. Bakit? Itong bayan na ito. Sino? Can you help us? Sino kakausapin namin dito para papasukin yung mga doktor? Sinabi ko lahat ng doktor papasukin na. Doktor nila, doktor namin, doktor ng Diyos. Antayin pa ba natin mag-collapse ito dito? Do you have, anong GMA, wala po ba? Si Christ yun. Dyan, VP? Just give her fluids to replace whatever she's losing. Ito na yun. Ito na yung nabutan natin kanina. Ma'am, si Kong GMA po ba? Hindi ba natawagan na po ba and all? Sino po yung other? Bakit tayo papasukin yung mga doktor? Marcoleta is another one. Ma'am, bakit ayaw papasukin yung mga Kaya po doktor? yung mga allies, pati sila Marcoleta. Doktor lang naman yan eh. Congress, sana kung pwede. Are there people camping out na sa labas ng HOR? There are? Wow. Freedom Park. Okay. We need to get our allies sa congressman din na nandyan. Iniwanan po ba sila doon lahat? Doon sa... Everybody who's still the PDP congressmen who are sana please sana makaano muna sila. Walang doktor doon sa loob? Pwede ba yung ganon? Walang doktor sa loob? Yung mga senators na sila ni Senator Bongo, Senator Bato. Dapat ipaalam na rin sa kanila kasi ibang level na to eh. Si Senator Robin Padilla. Yes. Kailangan tawagan na kung may mga contact kasi Senator Tulfo. kay BP dyan. Makakatulong yun si Senator Tulfo. Si Marbel kasi yung depensa nga niya, hindi daw addict yung mga nagdodroga, nagpapadagdag lang daw ng oras. Delikado. Kami dito sa Montreal, medyo ewan ko kasi hindi pa ako nakalabas. Probably maraming taong nakatutok din ngayon. Kamusta na kaya yung Tutukan o kailangan puntahan. Kung sino yung mga pwedeng pumunta na po kayo. Sa mga may access dyan, tawagan nyo na lahat. Huwag nyo nang antayin pa na umabot sa punto na ewan. VP, are you there? She's attending to attorney pa. Because earlier this evening, she dissuaded the people from going to Batasan, di ba? Baka
with all the things that she closed just now, baka dapat go na tayo. I don't think we need to ask anybody's permission na, MJ. No? If you Yeah. wanna go, I really go in. I don't have to ask anybody. Hindi ba dahil sa power... Hindi mo kapagsalita? Ano Si na? Boss Dada, sino natawagan mo na, Boss Dada? Baka may contact ka. I'm trying to call Senate, no? Kay SVG, I'm trying to call him. Yung staff. Yes, boss. Nandoon na rin kasi si ano eh. Nandoon na rin si Banat Bay sa ano eh. Nandoon na rin siya sa Congress. So kinokontak niya na yan sila Senator Bongo. Salamat, Boss Dada. Ayun na. Ayun inabutan natin kanina. Pwede na tayo siguro mag-forward. Suggest ka, Doc, kayo. Teka, okay tayo dyan kay attorney. Courage. So, anong update na sa loob? Any Oo update? nga. Oo nga. Nula na si VP. Si ba nandito pa? Any update, Ma'am Ana, sa loob? Wala pa, pero ang sabi dito, wala pang update sa loob aside from the last na sinabi na yun nga nag-collapse at saka hindi nila ma-revive si ano. Ha? Ayun. Yun yung kanina. Hindi ma-revive Pero sino? walang update naman, pero may doktor naman. Yun Sino lang daw yung hindi maganda. ma-revive? Pero yun nga. At saka yung kanina sinasabi ni Madam VP na yung nanay mismo ni Attorney Laika na ang nagsasabi na kailangan isugod nga sa ospital ang anak niya. At ang sinasabihan kasi ng nanay ni Attorney Laika is si VP. So yun. Na hanggang ngayon, as of 3 a.m. plus, wala pa talagang ambulance. Pinapasok, may media na daw na nakapasok sa HOR, pero ang ambulance hindi pa. Bakit nila inuna? Unresponsive daw. Ayan, sabi ni Leonard. Nadamay lang yun, di ba si Tony Lopez? Hindi ko pa kasi nare-review yun eh. Baka yung media ay gagawa ng story. Abisi ako kala AMG. Kung sino man yun. Yung ambulance, dapat, yun ang magni-negotiate ka ba? Yun ang ni-negotiate mo ba ang ambulance na pumasok o hindi? Tapos alam mong, ayan, ABS-CBN nakapasok sa HOR instead na ambulance. Yun ang bagong update. Okay. Bakit ABS-CBN? ABS-CBN. Bakit? Pinapasok. Bakit ABS-CBN? No, Sa halip na ambulance. Kamatarantatuan yun. Priorities nila. Hindi pinapasok yung ambulance pero yung ABS-CBN pinapasok? Tuloy nalaman na yung nandito para sa lahat ng channel ng radio namin ay puro troll ni Marcos. Salamat. Wala mangyayari, Lord, na damay si Atty. Lopez sa political war ng mga tao. Yun nga eh, nadamay pa nga eh. Ano na yung gagawin natin kung magkukonclude ba ang Zoom na to, ang presser na to, or tuloy lang? So tinatanong ko siya, wala pa siyang sagot so far. Ako na po nasagot. Iko-conclude ko na po. So, re-review ko na lang bukas. Mukhang okay naman na eh. Bye-bye guys. Guys.